Halimbawa, meron kang approved na leave application. And then, tapos na yung leave or yung duration ng approved leave ng isang empleyado at hindi pa siya bumabalik sa trabaho despite an order or notice na mag-report na siya pabalik sa trabaho. Pwede na siyang i-charge ng abandonment. Ang sleeping while on duty ay isa ring instance ng gross and habitual neglect of duty, lalo na kung paulit-ulit na itong nangyayari. Pero tandaan po ninyo, ang abandonment para maging valid na dahilan or just cause ng termination ng empleyado, hindi po ito po pwedeng i-presume, okay? Since ang abandonment is an intent or intensyon ng empleyado, hindi ito po pwedeng gawing basis ng termination hanggat walang overt acts o yung aksyon ng empleyado na nagpapatunay na inaabandona niya yung kanyang trabaho. Okay. So, natapos na halimbawa yung kanyang leave of absence, yung approved leave. Natapos na yun, and then, hindi siya bumalik sa trabaho. Pwede na ba siyang tanggalin agad? Hindi pa rin. Dapat mag-send si employee ng notice to report sa empleyado kasi wala na yung leave of absence niya, tapos na yung leave of absence niya na approved by the management. So, sesendan na siya ng notice to report or back to work ang tinatawag doon, ang tawag ng HR. Okay, kapag hindi pa rin bumalik and nagte-text na siya sa kanyang mga co-employees na hindi na siya babalik, nag-text na siya sa payroll master niya na kukunin lang niya yung kanyang sahod, natitirang sahod, o kaya hinihintay lang niya yung 13th month pay na ma-release at hindi na siya babalik sa trabaho. Yun yung mga indication na talagang wala na siyang intensyon na bumalik sa kanyang trabaho. By then, pwede nang masabing mayroong abandonment, lalo na kung unjustified na yung kanyang refusal na bumalik sa trabaho despite sa notice to report to work.